Pagkatapos ng structure ng chicken pastil production area, nag-DIY tayo ng pintura, di ba? Electrical, CCTV installation, at plumbing. Ngayon, papahabol tayo ng konting masonry. So naglagay kami nitong hakbangan. Yep, kaya ko rin yan, kahit paano. Hindi lahat ng pinagpala ay masaya. Hindi magaling, pero nabuo naman namin ang nasa plano. Kaya tingin ko, pwede na. Operational na ang chicken pastil production area natin. Katunayan, may gumagawa dito at nagluluto sila ng napakasarap na chicken pastil by Garaponic of Beauty. Available yan sa orange at black app. Nasa comment ang link. Okay na tayo dito sa loob. Sa labas naman, ang gagawin natin. Gagawa tayo ng sink na katulad sa gilid ng bahay namin para hugasan ng malalaking gamit na hindi kasya sa lababo para naman hindi masyadong maglatite sa loob ng production area para sa mga hugasin. Ang pinaka nakakainip na parte, pero pinakamahalaga, ang paglilibel at eskwala. Hindi naman pwedeng basta natin gawin yan, baka hindi pumunta ang tubig sa butas. Talagang kinerer ko na itong DIY. Ngayon, masonry naman ang ating gagawin. Natapos na natin ang pagpipintura, electricals, plumbing. Ngayon, masonry naman. Kaya ba? Kayang-kaya. Kasama na rin sa aming sisipatan na rin sa entrance para ma-minimize ang alikabok na papasok sa production area. Sinabay-sabay na namin ang sink, entrance at linya ng wastewater ulit. Napasarap ng tunay, may isa pa akong isinabay na project. Itong mga concrete steps para hindi maputik pagtawid papunta sa production area. Sobra kasi ang halo natin na walang waterproofing kaya hindi ko magamit sa sink. Dito ko na idiniretso. Bali 6 steps itong gagawin natin. Ang bala ko lang sana nung una talaga ay sink. Tapos naisip ko nga ang steps sa entrance. Then naisip ko na ulit itong concrete steps. Hirap talaga pag ganito. Sa likod ng utak, nanganak lahat ng gawain. Kanina na isa lang, nadadagdagan. Pero okay lang, magiging para sa atin din naman ito. Itong technique na ito sa wastewater line, natip ko ito sa dating naglinya dito sa bahay para daw hindi marami ang elbow. Lalo na kung may nakaharang na mahirap tibagayin dun sa pagdadaanan ng linya natin. Pwede natin i-blend itong PVC ng bahagya para makuha natin ang linya na gusto natin. Dati ang ginawa niya, binilad siya sa init ng araw tapos nilagyan ng pabigat para mabend. Napamangha ako, pero itong gagawin natin, i-hit ka natin. Kasi ang daming bend na kailangan natin eh. Mga bahagyang bend lang naman. At may nakaharang kasi na tuod ng nyog kaya kailangan talaga na diretso na ang linya sa palaglagan. At keeping in mind syempre ang tamang angle ng PVC natin para tuloy-tuloy ang daloy nito. Pinalitadahan na rin ang sink. Matagal din pala yan. Ang hirap pala magpalitada. Nagbaon kami ng mga tubo. Ang lalim ng hinukay namin para dito. Binuhusan na rin namin ang sink. Di ko rin alam kung bakit ang lapot ng buhos. Dahil kaya sa waterproofing additives or kulang kami sa tubig o kulang sa buhangin. Ewan ko nga ba. Nagtataka rin kami. Natyagaan na rin naman namin at natapos. At meron na ring strainer dito sa sink. May konting plumbing ulit tayo dito dahil kailangan lagyan ng gripo dahil hugasan nga. Bago matapos ng araw, dahil may halo pa tayo na semento, binuhusan na rin namin lahat ng steps papunta sa production area. Diba? Tipid sa molde, hollow blocks lang, nasobra natin. Bali may hukay na konti ito para hindi naman magalaw basta-basta. Pero, purong buhos lang. Oh, libre light na, dali! Kinabukasan, finlex ko syempre sa asawa ko ang nagawa so far. So naglagay kami nitong hakbangan. Diba? Safe no mga kadaan. Ay medyo maliit pala yung pagitan. Ang pangit ng hakbang. Kaya, sakto lang. Gumawa na kami na dito ng lababo na maliit. Para shower. Pag natae. Hindi, dito na maghuhugas. Yan. Nagana naman siya. Ipapakita ko sa inyo. Nagana yan. Papunta doon ang tubig niyan. Approve naman daw sabi niya. Para sa final part, palitada lang naman ng sink, step ng entrance. At itong concrete steps na lang na papunta sa sink ang kailangan gawin. Ilang oras na lang namin ito tinrabaho. Another proud moment lang sa akin ito. Dahil kahit konti lang ito, ang dami kong natutunan at na-experience na for sure, magagamit ko pa sa mga future na kailangan gawin. Bonus number 1, malaki ang natipid ko dahil DIY ko. Talagang gusto ko ang mga nasunod. Bonus number 2, content syempre. 3 birds in 1 stone. Pwede na rin gamitin ito. Yun lang. Peace.